Ang malamig na hangin mula sa aircon ng conference room ay tila yelo na bumabalot sa bawat sulok ng silid, ngunit hindi nito matalo ang lamig sa mga mata ni Rafael Andrade. Mula sa ika-4 na pong palapag ng Andrade Global Tower, ang syudad sa ibaba ay parang isang laruan lamang, isang malawak na diorama ng bakal salamin at mga ilaw na kumikislap, isang kaharian na siya mismo ang tumulong na buuin. Hindi ako tumatanggap ng mga dahilan, Mr. Reyes. Resulta ang kailangan ko. Mariing sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Pumitik ang kanyang mamahaling ballpen sa ibabaw ng glass table, ang tanging tunog sa nakakabinging katahimikan. Ang quarterly projections natin ay bumagsak ng 10%. 10%. Sa mundo natin katumbas na yon ng isang deklarasyon ng giyera. Ang mga miyembro ng board, mga lalaking sanay sa kapangyarihan at yaman ay nakayuko na parang mga estudyanteng pinapagalitan. Ito ang mundo ni Rafael. Isang mundo ng mga numero ng mga kasunduan ng walang katapusang ambisyon. Isang mundong binuo niya para takasan ang isang bagay na mas malaki, isang kahungkagan na hindi kayang punan ng kahit anong yaman. Sa gitna ng kainsyon, marahang bumukas ang pinto. Ang kanyang executive assistant na si Marcia ay pumasok, ang muka ay nagpapakita ng pag-aalangan. Alam ng lahat na walang sinuman ang maaring umistorbo sa mga ganitong pulong. Sir Rafael, pasensya na po sa abala. Halos pabulong na, sabi ni Marcia. May emergency call po kayo. Urgent daw po. Tumaas ang isang kilay ni Rafael. Sabihin mong tumawag mamaya. Nasa gitna ako ng... Sinabi ko na po, sir, putol ni Marcia, ang boses ay nanginginig. Pero nagpumilit po siya. Ang pangalan daw po niya ay mula sa St. Luke's Central Hospital. Tungkol daw po ito sa isang pasyen kay isang babaeng nagngangalang Isabela Santos, isang pangalan. Isang pangalan mula sa nakaraang pilit na niyang ibinaon sa ilalim ng mga gusali at kontratang kanyang itinayo sa loob ng 8 taon. Natigilan si Rafael. Ang ballpen sa kanyang kamay ay huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng syudad sa labas ay biglang nawala. Sa isang iglap, wala na siya sa tuktok ng kanyang imperyo. Bumalik siya sa isang maliit na apartment sa amoy ng nilulutong kape, sa tunog ng isang tawang mas matamis pa sa kahit anong tagumpay na natikman niya. Isabela, ano ang nangyari sa kanya? Tanong ni Rafael. Ang boses ay biglang naging garalgal na wala ang dating awtoridad. Na-accident kay po siya, sir, sagot ni Marcia. Sinabi po ng nurse na kailangan daw po kayong makausap tungkol sa anak niya. Anak, ang salitang yon ay tumama kay Rafael na parang isang bala. Tapos na ang pulong. Anunsyo niya sabay tayo. Iniwan niya ang mga miyembro ng board na naguguluhan ang mga report na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nakakalat sa mesa na parang basura. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang tawag na yon. Habang tinatahak ng kanyang mamahaling sasakyan ang daan palabas ng syudad, bumalik ang mga alaala. Iniwan niya ang syudad ng bakal at salamin, at sa bawat kilometrong nilalakbay niya, tila ba bumabalik siya sa nakaraan. Ang makintab na kalsada ay napalitan ng baku-bakong daan. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga puno at bukirin. Ang pag-ibig ay isang kahinaan. Rafael, ang boses ng kanyang ama, si Mauricio ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang balakid sa iyong tadhana. Ang babaeng yan si Isabela, hihilahin ka lang niya pababa. Ang Andrade Global ang iyong tadhana, hindi siya. Pinaniwalaan niya ito. Sa kanyang kabataan at uhaw sa pagkilala ng ama, tinalikuran niya si Isabela. Pinili niya ang ambisyon, pinili niya ang imperyo. At sa loob ng 8 taon, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang naging desisyon. Ngayon, habang minamaneho niya ang sasakyang simbolo
ng lahat ng kanyang tagumpay, isang mapait na katotohanan ang sumampal sa kanya sa lahat ng kanyang nakamit. Pakiramdam niya'y wala siyang pag-aari. Pagkalipas ng ilang oras, narating niya ang lugar na ibinigay ng nurse. Isang maliit na lupang sakahan. Hindi bagay ang makinang na itim na sasakyan sa maputik na daan. Simple ngunit inalagaan ang lugar. May mga hanay ng puno ng prutas at isang hardin na puno ng buhay, isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang penthouse sa syudad. Bumaba si Rafael, ang kanyang mga tuhod ay tila nangihina. Habang naglalakad siya papalapit sa isang maliit at simpleng bahay, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Tawanan ng isang bata. Sinundan niya ang tunog sa likod bahay at doon tumigil ang kanyang mundo. Isang batang lalaki ang nag-iisang naglalaro. Sa damuhan, seryosong nagpapatong-patong ng mga blok ng kahoy. Kahit sa malayo, kahit hindi pa niya nakikita ang batang ito, kailanman alam ni Rafael. Isang pagkilala na dumaloy sa kanyang dugo, isang koneksyon na hindi maipaliwanag. Ang paraan ng pagkukunot ng noo ng bata habang nag-iisip, ang hubog ng kanyang panga, ang tindig ng kanyang maliliit na balikat, lahat ay salamin ng kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ng bata ang kanyang presensya at tumingala. At nang magtama ang kanilang mga matang maitim matalino at puno ng kuryosidad, para siyang sinuntok sa sikmura. Ang mga mata ng bata ay ang kanyang mga mata. Sa isang iglap gumuho ang mundong itinayo ni Rafael sa loob ng 8 taon. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nawalan ng saysay. At sa gitna ng mga guho, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang tanong na babago sa lahat. Anak ko, sino po kayo? Ang boses ng bata ay malinaw at puno ng inosentkaing kuryosidad. Para kay Rafael, ang simpleng tanong na yon ay mas malakas pa sa sigawan ng kanyang mga board members. Napalunok siya, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Paano mo ipapakilala ang sarili mo bilang isang multo mula sa nakaraan? Nawawala po ba kayo? Tanong ulit ng bata, bahagyang ikiniling ang ulo, isang kilos na napakapamilyar. Isang kilos na ginagawa mismo ni Rafael kapag malalim ang iniisip. Pinilit ni Rafael na magsalita. Hindi. Hinahanap ko lang si Isabela. Si nanay. Lumiwanag ang mukha ng bata. Nagpapahinga po siya sa loob. Nasaktan po kasi siya kahapon. May pag-aalala sa boses nito. Kayo po ba? Yung isa pa niyang doktor. Hindi ako doktor. Mahinang sagot ni Rafael. Ang pangalan ko ay Rafael. Rafael. Inulit ng bata ang pangalan na parang tinitikman. Ako naman po si Kai. Kai Santos. Santos. Ang apelyido ni Isabela noong dalaga pa siya. Isa na namang suntok sa sikmura ni Rafael. Ang sarili niyang anak ay hindi man lang dala ang kanyang pangalan. Ilang taon ka na, Kai? Tanong ni Rafael, dahan-dahang lumuhod para magpantay sila. 8 po. Pero magna-9 na ako sa susunod na buwan. Buong pagmamalaking sabi ng bata. 8. Ang mga numero ay umikot sa isip ni Rafael na parang mga patalim. 8. Ibig sabihin, buntis na si Isabela nung maghiwalay sila. At sa loob ng 8 taon, pinalampas niya ang lahat. Ang unang pag-iyak, ang unang ngiti, ang unang hakbang, ang unang salita. Ang lahat ng unang beses na dapat sana'y naroon siya. Ang mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan, bakit hindi niya sinabi? Bakit niya ito itinago? Ay biglang nawalan ng saysay. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa harapan niya. Ang sarili niyang laman at dugo. Kay anak. Isang pamilyar na boses ang marahang tumawag mula sa pintuan ng bahay. Napalingon si Rafael at doon nakatayo si Isabela.
May benda sa kanyang noo at bahagyang iika-ika siyang maglakad, pero ang dignidad sa kanyang tindig ay hindi nabawasan. Ang mga mata niya na dati laging puno ng ningning kapag tumitingin sa kanya ay ngayon puno ng pagkabigla, sakit at isang pader na tila imposibleng gibain. Natigilan si Isabela nang makita siya. Ang hawak niyang baso ng tubig ay nabitawan at nabasag sa sahig. Ang tunog ay sumira sa katahimikan ng hapon. Para silang mga estatwa nakatitig sa isa't isa habang ang 8 taon ng mga non-said words ng hinanakit at ng pag-ibig na hindi natapos ay dumaloy sa pagitan nila. Rafael, bulong ni Isabela. Ang pangalan niya mula sa mga labi nito ay isang tunog na akala niya'y kinalimutan na niya kung paano pakinggan. Isabela. Sagot niya, ang boses ay puno ng emosyong hindi niya mapangalanan. Si Kai, na hindi nauunawaan ang bigat ng sandali, ay tumingin sa kanilang dalawa. Nay, magkakilala po kayo. Hindi inalis ni Isabela ang tingin kay Rafael. Oo, anak. Matagal na kaming magkakilala ni Rafael. Talaga po magkaibigan po kayo. Ang innocent kaing tanong ay parang isang akusasyon. Tumingin si Rafael kay Isabela, humihingi ng tahimik na pahintulot. Pagkatapos ng ilang saglit na pag-aatubili, marahan itong tumango. Naging mag-asawa kami, Kai. Malumanay na, sabi ni Rafael. Ang nanay mo at ako, kinasal kami noon. Nanlaki ang mga mata ni Kai. Kasal, parang si nanay at tatay. At sa mga salitang yon, naintindihan ng bata ang lahat. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkalito at pagkatapos ay sakit. Kung ganon, kilala niyo po ang tatay ko. Tumingin si Rafael sa mga mata ng kanyang anak at naramdaman niyang gumuho at muling nabuo ang kanyang mundo ng sabay. Kaya nanginginig niyang sabi, "Ako ang tatay mo." Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi, ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Sa di kalayuan, isang makinang na itim na sasakyan, isang modelo na mas bago at mas mahal pa kaysa sa dala ni Rafael ang huminto sa harap ng gakay. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang bumaba. Matikas ang tindig, may pilak na sa buhok at may awtoridad sa bawat galaw. Si Mauricio Andrade, ang kanyang ama. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Ang pagkabigla sa kanyang muka ay napalitan ng takot. Anong ginagawa niya rito? Nanginginig na tanong ni Isabela, hindi kay Rafael kundi sa hangin. Naglakad si Mauricio papasok sa property na para bang pag-aari niya ito. Ngumiti siya nang makita ang eksena si Rafael na nakaluhod si Kai, natulala, at si Isabela na takot na takot. Rafael, anak. Bati ni Mauricio, ang boses ay kalmado na parang nagkokomento lang sa panahon. Mabuti naman at naisipan mong bisitahin ang investment ng pamilya. Investment mo eh. Naguguluhang tanong ni Rafael. Ngumiti si Mauricio kay Isabela. Iha, mukhang kailangan na nating itigil ang maliit na dula-dulaang ito. Tumingin siya sa paligid. Maganda ang pag-aalaga mo sa property. Ipinagmamalaki ka sana ni Senyor Eduardo. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Isabela. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang buong buhay niya sa loob ng 5 taon, ang kanyang kasarinlan, ang kanyang tahanan ay nakasalalay sa kabutihan ng isang matandang lalaki na itinuring niyang pangalawang ama, si Senyor Eduardo, na nag-iwan sa kanya ng lupa at bahay sa kaistamento nito. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mauricio. Tumingin siya kay Rafael na para bang ipinapaliwanag ang isang simpleng bagay sa isang bata. Si Senyor Eduardo, sabi niya na may halong pagkasuklam sa boses. Si Antonio. Magaling siyang aktor, hindi ba binayaran ko siya para gampanan ang papel na yon? Ang bahay na ito, ang lupang ito. Lahat ng ito ay pag-aari ng Andrade Global
mula pa sa simula. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa gitna nilang tatlo. Gumuho ang mundo ni Isabela. Ang 5 taon ng kanyang buhay, ang bawat butil ng pawis na ipinuhunan niya sa pag-aakalang yon, ay sa kanya ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang preso sa isang kulungang hindi niya alam na umiiral. Tumingin si Rafael mula sa gulat na mukha ni Isabela patungo sa malamig at kalkuladong mukha ng kanyang ama. At sa sandaling iyon naunawaan niya, hindi lang ito tungkol sa isang hiwalayang dulot ng ambisyon. Ito ay isang masalimuot na sabwatan. At ang babaeng minahal niya kasama ang anak na hindi niya alam na mayroon siya ay nasa mismong sentro ng isang kasinungalingang mas malalim at mas madilim kaysa sa kaya niyang isipin. Ang hangin ay tila naging makapal at mabigat puno ng mga salitang hindi masabi at ng katotohanang biglang lumitaw na parang isang halimaw. Si Kay na kanina'y nalilito lamang ay nakakapit na ngayon sa binti ng kanyang ina, ramdamang takot at kaensyon na bumabalot sa mga nakatatanda. Anong sinasabi mo? Si Isabela ang unang nakabasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong-puno ng pagtanggi. Hindi totoo yan. Si Senyor Eduardo, tinulungan niya kami. Isang maikling tawa walang kagalakan ang kumawala kay Mauricio. Ang tulong ay isang transaksyon hija. Binigyan ka namin ng seguridad ng tahanan. Kapalit ng isang maliit na bagay ang kapayapaan ng isip ng pamilya Andrade. Humarap si Rafael sa kanyang ama. Ang dugo ay kumukulo sa kanyang mga ugat. Ang pagkalito ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Anong kapayapaan ng isip? Bakit niyo to ginawa? Bakit niyo niloko si Isabela? Para prokaiktahan ka. Sagot ni Mauricio, ang tono ay para bang ipinapaliwanag ang isang simpleng aralin. Pagkatapos ng hiwalayan niyo, nawala ka sa sarili. Nagtrabaho ka hanggang sa halos mamatay. Isang maling galaw, isang iskandalo, at ang lahat ng pinaghirapan natin para sa Andrade Global ay maaaring gumuho. Nang malaman naming buntis siya, hindi mo kakayanin ang dagdag na responsibilidad. Ito ang pinakamabuting paraan. Ang pinakamabuting paraan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rafael. Ang itago sa akin ang sarili kong anak. Ang gawing bilanggo si Isabela sa isang bahay na akala niya ay sa kanya. Paano niyo nasikmura yan? Ngunit bago pa man makasagot si Mauricio, si Isabela ang nagsalita. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy ng pagkaunawa at hinanakit. Hindi lang yon. Sabi niya ang tingin ay nakatuon kay Rafael. May iba pa. Tumingin siya kay Mauricio. Noong mga unang taon pagkatapos naming umalis sa syudad, may mga pagkakataong tumatawag ako sa opisina mo. Sabi niya kay Rafael, paulit-ulit. Nag-iiwan ako ng mensahe, pero laging sinasabi ng sekretarya mo na ayaw mo akong kausapin, na sinabi mo raw na huwag ka nang iistorbohin ng babaeng iyon mula sa nakaraan. Nanlamig si Rafael. Hindi ko yan sinabi. Walang sinasabing mensahe sa akin si Marcia. Dahil inutusan ko siya. Malamig na sabi ni Mauricio, walang bahid ng pagsisisi. Lahat ng tawag mo, Isabela, ay dumadaan muna sa akin. Inilihis namin ang lahat para hindi ka na makagulo pa. Isang malakas na sampal, hindi pisikal, ngunit mas masakit. Ang sampal ng katotohanan sa loob ng maraming taon, inakala ni Isabela na kinalimutan siya ni Rafael, na tinanggihan siya. Ang sakit ng pag-abandona na iyon ang nagpatigas sa kanyang puso. At ngayon, nalaman niyang lahat pala iyon ay isang kalkuladong manipulasyon. Umalis na kayo, sabi ni Isabela. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Kinuha niya ang kamay ni Kay. Umalis na kayong dalawa. Hindi kayo parkay ng buhay namin. Isabela, sandali. Sinubukang lumapit ni Rafael, ngunit umatras siya. Hindi mo pag-aari ang lugar na ito para paalisin kami.
Paalala ni Mauricio, ngunit tumingin siya sa apo niyang si Kai na ngayon ay umiiyak na sa takot at may bahid ng pag-aatubili sa kanyang mukha sa unang pagkakataon. Sa ngayon, mag-uusap pa tayo, Rafael? Sa huling tingin na puno ng babala, tumalikod si Mauricio at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Iniwan silang tatlo sa gitna ng nagibang katotohanan. Pumasok si Isabela sa loob ng bahay, hila-hila si Kai. Sinundan sila ni Rafael. Isabela, maniwala ka sa akin, wala akong alam dito. Pagmamakaawa niya. Humarap si Isabela, ang mga mata ay puno ng luha ng galit. Wala kang alam, Rafael, sa loob ng 8 taon nasaan ka. Kahit wala ang pakikialam ng ama mo, hindi mo ba naisip na hanapin ako, na alamin kung anong nangyari sa akin? Ang kasinungalingan ng ama mo ay gumana dahil naging madali para sa'yo na maniwala. Dahil mas pinili mo ang kumpanya nyo kaysa sa akin. Bawat salita ay isang punyal sa puso ni Rafael. Dahil sa kabila ng lahat, alam niyang may katotohanan doon. Naging abala siya. Hinayaan niyang lamunin siya ng trabaho at iyon ang kasalanang siya lang ang may gawa. Kinagabihan, pagkatapos mapatulog si Kai, umupo si Isabela sa kusina na nakatingin sa labas ng bintana. Pumasok si Rafael at nagtimpla ng kape, inilapag ang isang tasa sa harap niya. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa labas ang maririnig. Kailangan kong malaman ang lahat. Basag ni Rafael sa katahimikan, bawat detalye. At nagsimulang magkwento si Isabela tungkol sa hirap ng pagiging isang ina ng mag-isa, tungkol sa pagdating ni Senyor Eduardo, isang matandang anghel na nag-alok ng tulong. Ngunit habang nagkukwento siya, may mga detalye siyang binanggit na pumukaw sa akaensyon ni Rafael. Palagi siyang may dalang mga libro para kay Kai. Sabi ni Isabela, mga libro tungkol sa negosyo sa pamumuno. Akala ko, gusto niya lang turuan ng bata. May mga laruan din siyang ibinibigay. Mga building blocks, mga puzzle na para sa mas matatandang bata. Palagi niyang sinusubok ang talino ni Kai. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Rafael. Hindi lang ito tungkol sa pagtatago. May mas malalim na plano. Kailangan kong makausap ang aktor na, yon desididong sabi ni Rafael. Nasaan siya? Hindi ko alam, Dong, sagot ni Isabela. Isang araw sinabi lang niyang may sakit siya. Pagkatapos ng 1 linggo, dumating ang isang abogado at sinabing namatay na raw siya at ipinamana sa akin ang lahat. Kinabukasan, habang si Isabela ay nasa hardin, kasama si Kai, sinusubukang ibalik ang kahit kaunting normalidad, si Rafael ay nasa kotse niya, hawak ang telepono. Tinawagan niya si Marcia. Marcia, kailangan ko ng pabor. Isang pabor na hindi dapat malaman ng ama ko. Sabi niya, hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Antonio Vasconcelos, isang retiradong aktor. Kailangan kong malaman kung nasaan siya ngayon. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay, na tila isang kawalang hanggan, tumawag pabalik si Marcia. Sir, nahanap ko na po siya. Pero, nag-atubili si Marcia. Pero ano? Nakatira po siya sa isang maliit na apartment sa kabilang bayan. Ayon po sa mga record, meron siyang stage 4 lung cancer. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rafael. Nang marating niya ang gusali, amoy pa lang ng gamot at luma, ay sumalubong na sa kanya. Kumatok siya sa pinto. Isang matandang lalaki na ubo-ubo, payat na payat ang nagbukas. Ang mukha ni Antonio Vasconcelos ay puno ng pagsisisi at takot nang makilala niya si Rafael. Alam kong darating ka, sabi ng matanda, ang boses ay mahina. Pumasok si Rafael sa maliit na apartment. Umupo si Antonio sa isang lumang silya, hirap huminga. Binayaran ako simula ng matanda. Malaki ang bayad, sapat para sa pagpapagamot ko. Pero habang tumatagal, minahal ko ang batang iyon, si Kai, para ko na siyang tunay na apo.
Anong ipinapagawa nila sa'yo? Tanong ni Rafael. Hindi lang ako tagabantay. Umamin si Antonio, may luhang namumuo sa kanyang mga mata. Pinapaobserbahan nila sa akin si Kai. Bawat kilos, bawat salita. Nagbibigay ako ng lingguhang report sa kanila. Report tungkol saan? Kumuha si Antonio ng isang lumang notebook mula sa ilalim ng kanyang kama. Ibinigay niya ito kay Rafael. Report tungkol sa kanyang talino, sa kanyang ugali. Kung madali ba siyang pasunurin, kung may potential ba siyang maging isang Andrade. Binuklat ni Rafael ang notebook. Nakasulat doon ang mga detalyadong obserbasyon, mga score sa mga puzzle, mga sipi ng mga sinabi ni Kai. Lahat ay nakadokumento na parang isang scientific experiment. May mas malala pa rito, Senyor Rafael. Sabi ni Antonio, ang boses ay naging isang takot na bulong. Ang pera para sa akin, hindi nanggagaling direkta sa Andrade Global. Galing ito sa isang foundation. Anong foundation? Isang foundation na pag-aari ng mga magulang mo. Ang pangalan nito? Huminga ng malalim si Antonio na para bang ang pagsabi ng pangalan ay isang kasalanan. Ang pangalan nito ay Pundasyon ng Pag-asa para sa Kabataan. Pundasyon ng Pag-asa para sa Kabataan. Ang mga salita ay nanatiling nakalutang sa hangin sa loob ng maliit at masikip na apartment ni Antonio, mabigat at puno ng kabalintunaan. Para kay Rafael ang pangalan ay parang isang maskara, isang magandang mukha na nagtatago sa isang karumal-dumal na katotohanan. Foundation para sa mga bata. Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang alam ko, tumutulong ang pamilya sa mga charity, pero hindi ko pa narinig ang pangalang yan. Dahil ito ay pribado. Paliwanag ni Antonio habang inuubo. Isang pet project ng iyong ina, si Senyora Carmen. Iyon ang sinabi nila sa publiko. Isang lugar para sa mga batang nangangailangan. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, iba ang nangyayari. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ni Rafael. Si Carmen Andrade, sa kanyang alaala, ay isang babaeng nabubuhay sa anino ng kanyang asawa, laging nakangiti, laging sumusuporta, ngunit tila malungkot. Hindi niya kailanman inisip na maaring kasangkot ito sa ganitong uri ng panlilinlang. Anong ibig mong sabihin na iba ang nangyayari? Giit ni Rafael, ibinalik ang atensyon kay Antonio. Minsan kapag nagbibigay ako ng aking report sa opisina ni Senyor Mauricio, may mga naririnig akong usapan, kwento ng matanda, mga usapan tungkol sa ibang bata, mga batang kinukuha ng pundasyon, mga batang may potential. Ang salitang potential ay binigkas niya na may halong pait at takot. Isang malamig na kaba ang gumapang sa gulugod ni Rafael. Ang mga detalyadong report tungkol kay Kai, ang pagsubok sa kanyang talino, ang paghubog sa kanyang pag-iisip. Hindi lang pala ito tungkol sa pagiging isang Andrade. Ito ay isang proseso. Isang siskaima. At ang kanyang anak, ang pinakabagong proyekto. Ang anak ko, ginagawa nilang isang eksperimento. Bulong ni Rafael sa sarili. Ang katotohanan ay unti-unting lumilinaw na parang isang bangungot. Mas masahol pa riyan, Senyor. Sabi ni Antonio, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Naririnig ko ang mga pangalan ng mga pamilya. At pagkatapos, nababalitaan ko sa mga balita. Mga pamilyang biglang nawawalan ng karapatan sa kanilang mga anak dahil sa mga questionableng kaso. Pag-aabuso raw, kapabayaan, mga paratang na bigla na lang lumilitaw. Kinuyom ni Rafael ang kanyang mga kamao. At ang mga batang yon, napupunta sa pundasyon. Marahang tumango si Antonio. Hindi ko alam ang lahat, ngunit alam kong ang iyong anak si Kai ay espesyal dahil siya ang dugo ng mga Andrade. Siya ang pinakamahalagang asset nila. Pag-aari. Ganoon ang turing nila sa kanyang anak.
Umalis si Rafael sa apartment ni Antonio na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang simpleng drama ng pamilya. Ito ay isang kriminal na sabwatan. Habang nagmamaneho pabalik, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Gabriel Suarez, isang investigative journalist na minsan niyang nakaengkwentro sa isang business forum. Si Gabriel ay kilala sa kanyang tapang na bumangga sa mga makapangyarihang tao. Isang aso na hindi bibitaw kapag may naamoy na kabulukan. Sa isang secured na linya, tinawagan niya si Gabriel. "Sores," sagot ng boses sa kabilang linya. "Gabriel, si Rafael Andrade ito." Natahimik sandali ang kabilang linya. "Andrade, ang inaasahan kong huling taong tatawag sa akin. Anong kailangan ng isang hari sa isang hamak na manunulat?" "Kailangan ko ng tulong mo," diretsong sabi ni Rafael. "At sa tingin ko, ito ang uri ng kwento na handa mong ipagpalit sa iyong buhay." Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng syudad. Ikinuwento ni Rafael ang lahat, mula sa pagkatuklas niya tungkol kay Kai, sa pekeng si Senyor Eduardo, hanggang sa mga kahina-hinalang report at sa pundasyon ng pag-asa. Habang nagsasalita si Rafael, ang dating mapanuyang ekspresyon ni Gabriel ay napalitan ng matinding inquires. Kumuha siya ng isang maliit na no-kai book at nagsimulang magsulat. Pundasyon ng pag-asa para sa kabataan. Inulit ni Gabriel ang pangalan. "Pamilyar sa akin yan. Narinig ko na ang mga bulong-bulungan. Isang organisasyong may malinis na imahe, malaki ang donasyon, pero walang sino mang tagalabas ang nakakapasok. Mahigpit ang seguridad, nakakaiba para sa isang charity. Ang anak ko." "Nasa panganib siya, Gabriel," sabi ni Rafael. Ang boses ay naglalaman ng takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. "Kailangan nating malaman kung ano talaga ang ginagawa nila sa loob ng pundasyong yon." "May mas malaking problema tayo, Rafael," sabi ni Gabriel. Isinara ang kanyang no-kai book. "Ang pamilya Andrade ay hindi lang makapangyarihan. Sila ay may-ari ng kalahati ng mga politiko at hukom sa rehiyong ito. Kung lalaban tayo sa legal na paraan, matatalo tayo bago pa man magsimula ang laban." "Kaya nga sa'yo ako lumapit," git ni Rafael. "Kailangan natin ng ebidensya. Isang bagay na hindi nila maitatanggi. Isang bagay na yayanig sa buong pundasyon nila hanggang sa gumuho ito." Biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang text message. Binasa niya ito at ang kanyang mukha ay biglang namutla. "Ano yan?" tanong ni Rafael. "Galing sa source ko sa City Hall." Sabi ni Gabriel, ang boses ay seryoso. May narinig siyang usapan. Isang malaking donasyon mula sa Andrade Global para sa isang bagong child welfare project. At tumingin si Gabriel ng diretso sa mga mata ni Rafael. Ang donasyon ay ibibigay sa isang event, isang charity ball, at ang highlight ng event ay isang tour sa loob ng pundasyon ng pag-asa para sa kabataan. Para sa mga piling-piling bisita lamang. Nagkatinginan sila. Pareho nilang alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na ang kanilang pagkakataon. Ang kanilang tanging pagkakataon para makapasok sa lungga ng leon. Ngunit hindi yon ang pinakamasamang balita, Rafael. Dagdag ni Gabriel, ang kanyang boses ay mas mababa. "Ano pa?" "Ayon sa source ko, ang charity ball ay isang pakana. Ang totoong agenda ay isang anunsyo. Ia-anunsyo ng iyong ama na ang Andrade Global ay nakikipag-partner sa isang malaking korporasyon." Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Gabriel. Ang kanilang pinakamalaking karibal. Isang kumpanyang kilala sa pagiging walang awa at uhaw sa kapangyarihan, higit pa sa kanila. Si Ricardo Vargas. Tumango si Gabriel. Si Ricardo Vargas at ang partnership daw ay may kinalaman sa pag-secure ng hinaharap ng parehong kumpanya. Isang malamig na realisasyon ang tumama kay Rafael. Hindi lang ito tungkol sa pagkontrol kay Kai. Ang kanyang anak ay hindi lang isang proyekto. Si Kai ang magiging kasunduan.
Ang piraso na magbubuklod sa dalawang pinakamakapangyarihang imperyo sa bansa. Ang kanyang anak ay ipinapamigay bilang isang tropeyo. Ang biyahe pabalik sa syudad ay isang paglalakbay, pabalik sa mundo ng pagkukunwari. Bawat gusaling dinadaanan ni Rafael ay tila isang paalala ng imperyong binuo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Kailangan niyang magsuot muli ng maskara, ang maskara ng masunuring anak ng walang pakialam na CEO, habang ang kanyang kalooban ay nag-aapoy sa pagnanais na wasakin ang lahat ng ito. Pagpasok niya sa Andrade Global Tower, ang mga empleyado ay bumabati sa kanya na ng may paggalang at takot. Dati, ang pakiramdam na yon ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, ngayon parang lason. Welcome back, Sir Rafael, bati ni Marcia, ngunit may pag-aalala sa kanyang mga mata. Pinapatawag po kayo ng ama ninyo sa kanyang opisina. Mukhang important kay. Tumango si Rafael. Alam ko. Ang opisina ni Mauricio Andrade ay nasa pinakatuktok ng tore, isang santuwaryo ng kapangyarihan. Madilim na kahoy mamahaling katad at isang malawak na bintanang salamin na nagpapakita sa buong syudad na tila nasa ilalim ng kanyang mga paa. Nakatayo si Mauricio, dun nakatalikod hawak ang isang baso ng brandy. Natagpuan mo ba ang hinahanap mo sa probinsya? Tanong ni Mauricio, hindi lumilingon. Nakita ko ang anak ko, diretsong sagot ni Rafael. At nakita ko ang ginawa ninyo. Humarap si Mauricio, isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ginawa ko ay para sa pamilya. Isang araw, maiintindihan mo rin yan. Ang batang yon, Rafael, siya ang ating kinabukasan. Ang dugo ng Andrade. Kailangan siyang hubugin ng tama, malayo sa mga sentimental na kahinaan ng kanyang ina. Hindi siya isang bagay na huhubugin. Sigaw ni Rafael, ang kontrol na pinipilit niyang panatilihin ay nagsimulang gumuho. Lahat tayo ay hinuhubog, anak. Sabi ni Mauricio, lumapit at inilapag ang baso sa mesa. Ikaw, hinubog kita para maging isang leader. Ang batang yon huhubugin natin para maging isang tagapagmana. At sa tulong ni Ricardo Vargas, ang ating kinabukasan ay magiging mas makapangyarihan pa kaysa sa ating inaakala. Kinumpirma ng kanyang ama ang lahat. Ngunit kailangan ni Rafael na maglaro ayon sa kanilang laro. Naiintindihan ko, sabi ni Rafael, pinilit na pakalmahin ang sarili. Siguro nga tama kayo. Masyado lang akong nadala ng emosyon. Bigla lang kasi. Tumingin sa kanya si Mauricio, sinusuri siya. Pagkatapos ng ilang saglit, tila nakumbinsi ito. Mabuti. Dahil kailangan kitang tumulong sa pag-aayos ng charity ball. Kailangan mong ipakita sa lahat, lalo na kay Vargas, na tayo ay isang pamilyang buo at nagkakaisa. Isang pain. Alam ni Rafael na isa itong pagsubok, ngunit ito rin ang kanyang daan papasok. Gagawin ko, sagot niya. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ni Elena Reyes, ang Vice President of Operations. Si Elena ay isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang ika-40, matalino, elegant kay at naging tapat sa pamilya Andrade sa loob ng 20 taon. Isa siya sa iilang taong nirerespeto ni Rafael sa loob ng kumpanya. Rafael, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bahid ng pag-aalala. Maari ba tayong mag-usap sandali? Pumunta sila sa opisina ni Rafael. Isinara ni Elena ang pinto. Alam kong hindi ko dapat ito pinakikialaman, simula ni Elena, pero may mga nangyayari sa kumpanyang ito na hindi ko na maintindihan. Mga transaksyon na dumadaan sa isang pundasyon ng pag-asa. Mga pagpupulong sa gabi kasama si Ricardo Vargas, ang iyong ama. Nag-iiba na siya, Rafael. Tiningnan ni Rafael si Elena. Sa loob ng maraming taon, itinuring niya itong isang kasamahan lamang. Ngunit sa mga mata nito, ngayon nakita niya ang parehong pagkalito at pag-aalala na nararamdaman niya. Nagdesisyon siyang sumugal.
Elena, paano kung sabihin ko sa'yo na ang pundasyong yan ay isang front na ginagamit ito para sa mga bagay na mas madilim pa kaysa sa mga illegal na transaksyon? Hindi nagulat si Elena na siyang ikinagulat ni Rafael. Matagal ko nang pinaghihinalaan pag-amin nito. Nagsimula ako dahil sa mga financial records. Milyon-milyong piso ang pumapasok pero kakarampot lang ang lumalabas para sa mga sinasabi nilang charitable works. Ang malaking bahagi nawawala sa mga account na mahirap i-trace. May anak ako, Elena. Diretsong sabi ni Rafael. 8. At siya ang dahilan kung bakit nila itinayo ang buong siskaimang ito. Ikinuwento niya ang buod ng lahat. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Elena mula sa hinala, naging pagkagulat at sa huli, naging galit. Ang mga bata, bulong ni Elena. Kaya pala. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Rafael. Kailangan ko ng access sa mga files na hindi ko kayang makuha. Mga papeles tungkol sa pundasyon sa kasunduan nila ni Vargas. Tumingin si Elena sa labas ng bintana. Ang katapatan ko ay sa pamilya Andrade Rafael, pero ang pamilyang pinagsilbihan ko ay hindi ganito. Ang iyong lolo, hindi niya hahayaan ng ganitong karumihan. Humarap siya kay Rafael, may bagong dekairminasyon sa kanyang mga mata. Tutulungan kita, ngunit kailangan nating mag-ingat. Bawat galaw natin ay binabantayan. Sa kabilang dako ng syudad sa isang marangyang mansyon si Carmen Andrade ay naglalakad sa kanyang hardin ng mga rosas. Ang hardin, ang kanyang naging kanlungan sa loob ng maraming taon, isang lugar kung saan ang kagandahan at katahimikan ay pansamantalang nagtataboy sa mga anino sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit ngayon, kahit ang mga rosas ay tila nalalanta. Pumasok sa kanyang isipan ang alaala ng isa pang hardin, isang maliit na hardin sa likod ng isang ospital. Doon, maraming taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang bunsong anak na si Sofia dahil sa isang bihirang sakit. 5 taong gulang lamang. Ang sakit na yon, ang kawalan ng magawa, ang nag-iwan ng isang butas sa kanyang puso na hindi kailanman naghilom. Ang pundasyong ito, Carmen, sabi sa kanya ni Mauricio noon, ay para sa mga batang tulad ni Sofia. Mga batang kailangan ng pag-asa. Sa pagtulong sa kanila, pinararangalan natin ang alaala ng ating anak. Naniwala siya. Gusto niyang maniwala. Ang pagbisita sa pundasyon, ang pag-organisa ng mga event, ang pagiging lola sa mga batang naroon. Iyon ang naging gamot niya. Ngunit kamakailan may mga napapansin siyang kakaiba. Mga batang dumadating na may takot sa kanilang mga mata. Mga magulang na bumibisita na hindi mukhang mga nag-aampon, kundi mga kliyenteng namimili. At ang mga pag-uusap ni Mauricio sa kay Lepono sa gabi, mga usapang puno ng mga salitang asset and profile at transfer. Noong nakaraang linggo, pumasok siya sa opisina ni Mauricio para kumuha ng isang libro at nakita niya itong bukas sa isang folder. Sa ibabaw nakita niya ang litrato ng isang batang lalaki na kamukhang kamukha ni Rafael noong bata pa ito. Sa ilalim nakasulat ang pangalan, Kai Santos, at sa tabi nito isang detalyadong psychological profile. Kinabahan siya. Isinara niya ang folder at umalis na parang walang nakita. Ngunit ang imaheng iyon ang pangalang iyon ay hindi na nawala sa kanyang isipan. Ngayon, habang naglalakad, sa gitna ng kanyang mga perpektong rosas, isang katotohanan ang nagsimulang mamukadkad sa kanyang isipan, isang katotohanang mas matinik pa kaysa sa mga tinik ng kanyang mga halaman. Ang pundasyong itinayo niya para parangalan ang kanyang namatay na anak ay ginagamit para sirain ang buhay ng mga anak ng iba at ang sarili niyang apo na hindi niya alam na umiiral ang nasa sentro ng lahat. Sa loob ng mansyon tumunog ang telepono. Kinuha ito ng isang katulong. Andrade Residence. Maari ko bang makausap si Senyora Carmen? Tanong ng isang boses. Isang lumang kaibigan. Ibinigay ang telepono kay Carmen. Hello,
Carmen, si Ricardo Vargas ito. Nanigas si Carmen. Ricardo, anong kailangan mo? Narinig ko ang tungkol sa nalalapit na partnership. Sabi ni Vargas, ang boses ay malambing, ngunit may panganib. At narinig ko rin ang tungkol sa isang espesyal na asset na kasama sa kasunduan. Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ay magiging maayos. Alam mo naman, ayoko ng mga sorpresa. Ang banta ay malinaw. Hindi lang si Mauricio ang may kontrol sa laro. Nang ibaba ni Carmen ang telepono, nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang innocent kaing asawang nagluluksa. Isa na siyang kasabwat. At sa sandaling iyon, kailangan niyang pumili. Mananatili ba siyang bulag sa ngalan ng katapatan sa kanyang asawa o bubuksan niya ang kanyang mga mata para iligtas ang apo na hindi pa niya nakikilala? Ang balita tungkol sa kaso ng lupa ay kumalat na parang apoy sa loob ng Andrade Global. Isang lumang kaso ng land grabbing na matagal nang ibinaon ni Mauricio ay muling binuhay. Walang duda kung sino ang nasa likod nito, si Ricardo Vargas. Isa itong power play, isang paraan para ipakita kay Mauricio kung sino talaga ang may hawak ng mga baraha. At ang pinakamahalagang ebidensya sa kasong yon ay nakasalalay sa isang tao, si Isabela Santos, na naging cairn noon sa apektadong lugar at may hawak ng mga lumang survey reports. Ang presyur ay nagtulak kay Mauricio na gumawa ng isang marahas na hakbang. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Kai, may kumatok sa pinto ng maliit na bahay sa probinsya. Nag-aalangang binuksan ni Isabela ang pinto. Dalawang lalaking nakaitim na suit ang nakatayo sa labas. Hindi sila nagsalita. Inabutan lang nila siya ng isang envelope. Sa loob na roon ang mga legal na dokumento, isang petisyon para sa full custody ni Kai na isinampa ng pamilya Andrade. Nakasaad doon ang mga gawa-gawang paratang na si Isabela ay emotionally unstable. Walang kakayahang pinansyal at inilalayo ang bata sa kanyang pamilya. Ngunit sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit na papel na may sulat kamay. Isuko mo ang bata ng mapayapa at ang kaso ng lupa ay mawawala. Tumanggi ka at hindi lang ang anak mo ang mawawala sa'yo. Ang banta ay malinaw. Ang kanyang anak kapalit ng kanyang pananahimik. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang tinatawagan niya si Rafael sa isang burner phone na ibinigay nito. Rafael, humihikbing, sabi niya. Nandito sila. Pinipilit nila akong isuko si Kai. Sa kabilang linya narinig ni Rafael ang takot sa boses ni Isabela. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Mariing, sabi niya. Pupunta ako dyan. Huwag kang matakot. Magtiwala ka sa akin. Pagkatapos ng tawag, sinuntok ni Rafael ang pader ng kanyang opisina. Ang kanyang ama ay tumawid na sa isang linyang hindi na dapat balikan. Hindi na ito laro ng negosyo. Ito na ay purong kasamaan. Samantala, sa mansyon ng mga Andrade, narinig ni Carmen ang pag-uusap sa telepono ni Mauricio sa kanyang opisina. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang galit sa boses ng kanyang asawa ay tumagos sa makapal na pinto. Hindi sapat ang pananakot. Sigaw ni Mauricio sa kausap. Kailangan nating siguraduhin na wala na siyang ibang masasabi. Hanapin niyo ang matandang aktor na si Antonio. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakapagsalita pa. Walang puwang para sa mga loose ends. Bibilhin ang bibig ng isang saksi. Ang mga salitang yun ay tumatak sa isipan ni Carmen. Ito na. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinakasalan niya, ay handang pumatay para pagtakpan ang kanilang mga krimen. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa mga mamahaling muebles, sa mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang lahat ng ito ay nabahiran ng dugo at luha ng ibang tao. Ang kanyang ginintuang hawla ay naging isang libingan ng konsensya. Ang alaala ni Sofia, ang kanyang munting anghel, ay bumalik.
Ano kaya ang sasabihin ni Sofia kung makikita niya ang kanyang ina ngayon, isang babaeng nagbubulag-bulagan, habang ang ibang mga ina ay pinagkakaitan ng kanilang mga anak. Hindi na niya kaya. Pumunta si Carmen sa opisina ni Mauricio. Sarado ito, pero alam niya kung nasaan ang duplika key. Pumasok siya, ang puso ay kumakabog ng malakas. Binuksan niya ang Skyel filing cabinet kung saan itinatago ni Mauricio ang pinakamahalaga nitong mga dokumento. Naroon ang lahat. Ang folder ni Kai na may mas detalyadong mga plano para sa edukasyon nito sa ilalim ng pamilya Vargas. Ang mga folder ng iba pang mga bata, kumpleto sa kanilang mga pekeng adoption papers at mga pangalan ng mga pamilyang bumili sa kanila. Naroon din ang mga bank record ng mga transaksyon sa mga hukom politiko at mga social worker. Isang buong mapa ng kanilang criminal network. Gamit ang kanyang telepono, mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Ang bawat pag-click ng camera ay parang isang putok ng baril, isang hakbang na hindi na niya mababawi. Habang ginagawa niya ito, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito, nanginginig. "Hello po." "Senyora Carmen," tanong ng isang boses. "Si Rafael po ito." Nabitawan ni Carmen ang mga dokumento. "Rafael, paano? Paano mo nakuha ang numero ko? Hindi na yan mahalaga." "Ma," sabi ni Rafael, at ang paggamit niya ng salitang mama sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nagpaiyak kay Carmen. "Alam ko na ang lahat. Tungkol sa pundasyon, tungkol kay Kai." Nagkaroon ng mahabang katahimikan. "Patawarin mo ako, anak." Humihikbing sabi ni Carmen. "Naging bulag ako. Naging duwag ako." "May pagkakataon pa tayong itama to," sabi ni Rafael. "Pero kailangan ko ang tulong ninyo. Ang mga dokumentong hawak ninyo ngayon. Yan ang susi para palayain ang lahat ng mga batang iyon, para iligtas ang sarili ninyong apo." Ang mga salita ni Rafael ay tumagos sa puso ni Carmen. Hindi ito isang akusasyon, kundi isang paanyaya. Isang pagkakataon para sa pagtubos. "Anong kailangan kong gawin?" Tanong niya. Ang boses ay puno na ng dekairminasyon. "Kailangan nating magkita," sabi ni Rafael. "Isang lugar na ligtas. Isang lugar na hindi nila maiisip." Nag-isip siya sandali. Ang lumang pabrika ng Kayla sa labas ng syudad. Ang pabrikang pag-aari noon ni Lolo bago pa man maging Andrade Global. Isang lugar na puno ng mga alaala ng isang mas simpleng pamilya bago pa sila lamunin ng kasakiman. "Bukas, 6:00 ng gabi," sabi ni Rafael. "Dalhin niyo ang lahat ng ebidensya. Mag-iingat po kayo." "Rafael, sandali," sabi ni Carmen, may huling pakiusap. "Isama mo siya." "Sino?" "Ang apo ko," sabi ni Carmen. Ang boses ay nabasag. "Gusto ko siyang makita, kahit isang beses lang, bago mangyari ang lahat." Pagkababa ng telepono, alam ni Carmen na wala nang atrasan. Ito na ang kanyang desisyon. Pinili na niya ang kanyang panig, hindi bilang asawa ng isang halimaw, kundi bilang lola ng isang innocent kaing bata. Tumingin siya sa mga litrato sa kanyang telepono. Hindi lang ito mga ebidensya. Ito ang kanyang senkain siya, at kasabay nito ang kanyang kaligtasan. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag ni Carmen ay mas mabigat kaysa sa anumang sigawan. Ang alok ng ebidensya ay isang sinag ng pag-asa, ngunit kasama nito ay ang anino ng isang posibleng bitag. Sa isang ligtas na bahay na inayos ni Gabriel, nagtipon ng munting alyansa si Rafael, isang desperadong ama. Si Isabela, isang inang handang lumaban. At si Gabriel, isang mamamahayag na uhaw sa katotohanan. Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Basag ni Isabela sa katahimikan, ang kanyang mga braso ay mahigpit, na nakayakap sa sarili, na para bang pinipigilan ang sarili na gumuho. "Rafael, paano kung kasama siya sa plano?
Paano kung ginagamit lang niya ang pagiging ina para linlangin ka at makuha nila si Kai? Ang takot ni Isabela ay makatwiran. Sa mundong puno ng panlilinlang na kanilang ginagalawan, ang pagtitiwala ay isang luho na hindi nila kayang bayaran. Tumingin si Rafael kay Gabriel na malalim ang iniisip habang nakatitig sa isang Wi-Fi board kung saan nakasulat ang mga pangalan at koneksyon na kanilang natuklasan. Posible. Pag-amin ni Gabriel, hindi inaalis ang tingin sa board. Posibleng isa itong patibong, pero isipin ninyo ito rin ang ating pinakamalaking pagkakataon. Kung totoo ang sinasabi niya ang mga dokumentong yon, iyon ang bala na tatapos sa giyerang ito. Pero kung hindi giit ni Isabela, isusuko natin ang ating anak sa kanila. Hindi. Mariing sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng dekairminasyon na ngayon lang narinig ni Isabela. Lumapit siya dito at hinawakan ang mga balikat nito. Hindi natin isusuko ang kahit sino kung ito ay isang patiboong papasukin natin ito ng handa. Tumingin siya kay Gabriel. Kung ang plano nila ay isang bitag, gagawa tayo ng sarili nating bitag sa loob ng bitag nila. Isang plano ang mabilis na nabuo. Isang plano na mapanganib desperado, ngunit napakatalino. Hindi lang sila pupunta doon para kumuha ng ebidensya. Pupunta sila doon para sa isang paglalantad. Tinawagan ni Gabriel ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kontak, hindi mga lokal na pulis na maaring bayad na ng mga Andrade, kundi isang maliit na unit mula sa isang federal na ahensya na matagal nang nag-iimbestiga sa mga kaso ng korupsyon. Kasabay nito inayos niya ang isang Kaichnikal Kayam, mga ekspertong maglalagay ng mga hidden camera at long-range microphone sa paligid ng pabrika. Hindi natin sila huhulihin sa dilim paliwanag ni Gabriel. Ilalantad natin sila sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw. Ang bawat salita, bawat banta, bawat pag-amin, maririnig at makikita ng lahat. Ilalive broadcast natin ang pagbagsak ng imperyo ng Andrade. Habang abala ang lahat sa paghahanda, humanap ng pagkakataon si Rafael na makausap si Isabela ng sarilinan. Nakatayo ito, malapit sa bintana, nakatingin sa kadiliman, habang si Kai ay mahimbing na natutulog sa isang maliit na silid. Natatakot ka? Sabi ni Rafael, hindi bilang isang tanong, kundi isang pag-unawa. Hindi lumingon si Isabela. Ikaw ba hindi? Mamatay ako sa takot, pag-amin ni Rafael. Pero mas takot akong isipin na lalaki si Kai sa isang mundong kontrolado nila. Isang mundong puno ng kasinungalingan. Mas takot akong isipin na mawawala ulit siya sa atin. Sa wakas ay humarap si Isabela. Sa mga mata nito nakita ni Rafael ang pagod ang sakit ng 8 taon, ngunit nakita rin niya ang bakal na katatagan ng isang ina. Tatapusin natin to. Sabi ni Isabela, hindi lang para kay Rafael, kundi para sa kanyang sarili. Para kay Kai. Para sa atin dagdag ni Rafael, at sa sandaling iyon, ang pader na naghihiwalay sa kanila ay tila gumuho ng bahagya. Hindi pa sila buo, ngunit sa unang pagkakataon, sila ay isang koponan. Bago sila umalis, pumasok si Rafael sa silid kung saan natutulog si Kai. Ang payapang mukha ng kanyang anak ay isang stark contrast sa kaguluhang nagaganap sa labas. Hinaplos niya ang buhok nito, isang kilos na puno ng pagmamahal at pangakong hindi niya nasabi noon. Biglang gumalaw ang bata at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Itay, inaantok na tanong nito. Shh, anak, matulog ka na ulit, mahinang sabi ni Rafael. Saan po kayo pupunta? Tanong ni Kai, na tila nararamdaman ng kaensyon. Alis ka na naman po ba? Ang tanong na yon ay tumusok sa puso ni Rafael na parang isang kutsilyo. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hindi kampiyon. Sabi niya, pinipilit na maging matatag ang kanyang boses.
May tatapusin lang si Itay at si Nanay, isang napaka-importankaing bagay. Para po hindi na bumalik yung mga masasamang tao, tumingin si Rafael sa mga inosentkaing mata ng kanyang anak. Oo, anak, para hindi na sila makabalik pa. Niyakap niya si Kai ng mahigpit, mas mahigpit kaysa dati. Sa yakap na yon, ibinuhos niya ang lahat, ang kanyang panghihinayang, ang kanyang takot, at ang kanyang walang katapusang pagmamahal. Ito ay higit pa sa isang yakap. Ito ay isang panata, isang pangako na gagawin niya ang lahat para bigyan ang batang ito ng isang buhay na malaya at totoo. Pagbalik namin, bulong niya sa kaingan ng bata. Pagbalik namin magiging isang tunay na pamilya na tayo. Pangako yan. Nang kumalas siya sa yakap, may bagong apoy sa kanyang mga mata. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit natabunan na ito ng isang hindi matitinag na dekairminasyon. Lumabas siya ng silid at sinalubong ang tingin ni Isabela at Gabriel. Tumango siya. Oras na, sabi niya. Tapusin na natin to. Ang inabando ng pabrika ng Kayla ay nakatayo na parang isang kalansay sa dilim ng papalubog na araw. Ang mga basag na bintana nito ay tila mga matang nakamasid sa tahimik na paligid. Para kay Rafael, ito ay isang lugar ng mga multo ng isang masayang pamilya bago pa man ito sirain ng pera at kapangyarihan. Ngayon dito magaganap ang huling pagtutuos. Nakatago sa mga anino, sa di kalayuan si Gabriel at ang kanyang kayam, isang halo ng mga pinagkakatiwalaang mamamahayag at ilang ahenkay mula sa isang federal na ahensya na hindi kontrolado ng lokal na politika ay handa na. Ang lahat ay nakaposisyon. Dumating ang sasakyan ni Rafael. Kasama niya si Isabela at si Kai na mahigpit ang kapit sa kamay ng kanyang ina. Ramdam ang bigat ng sandali kahit hindi niya ito lubos na naiintindihan. Sa likuran nakasunod ang sasakyan ni Elena Reyes na nagsilbing lookout. Ilang sandali pa dumating ang isang itim na sedan. Bumaba si Carmen Andrade. Ang kanyang mukha ay maputla sa takot, ngunit ang mga mata ay puno ng dekairminasyon. Mahigpit niyang hawak ang isang leather briefcase, ang sisidlan ng lahat ng kasinungalingan ng kanyang asawa. Mama, bati ni Rafael, sinalubong siya. Hindi sumagot si Carmen. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa batang nagtatago sa likod ni Isabela. Dahan-dahan siyang lumuhod. Hello, mahinang sabi niya kay Kai. Ako si Lola Carmen. Tumingin si Kai kay Rafael na marahang tumango. Lola? Innocent kaing tanong ng bata. Patawarin mo ako, apo, kung ngayon lang tayo nagkita. Sabi ni Carmen, ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Inabot niya ang briefcase kay Gabriel. Narito na ang lahat. Bawat kasunduan, bawat bayad, bawat pangalan. Salamat, senyora. Sabi ni Gabriel, mabilis na binuksan ang briefcase para kumpirmahin. Ngunit sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay pinunit ng tunog ng mga paparating na sasakyan. Mula sa magkabilang dulo ng kalsada, sunod-sunod na lumitaw ang mga itim na SUV. Ang kanilang mga headlight ay parang mga mata ng mga mandaragit na sumusugod sa kanilang biktima. Huli na para tumakas. Pinalibutan sila. Patibong, sigaw ni Isabela, mabilis na niyakap si Kai at itinago sa kanyang likuran. Hindi ko alam. Umiiyak na sigaw ni Carmen. Siguradong nalaman niya. Bumukas ang pinto ng nangungunang SUV. Bumaba si Mauricio Andrade. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagtataksil. Kasama niya ang kanyang mga tauhan, mga lalaking may matitigas na mukha at tila sanay sa maruming trabaho. Carmen, anong laking pagkabigo? Sabi ni Mauricio, ang boses ay malamig na parang yelo. Ang sarili kong asawa, ang ina ng aking anak, ang siyang sumisira sa lahat ng ating pinaghirapan.
Hindi ito pinaghirapan. Mauricio, ito ay pagnanakaw. Sigaw ni Carmen. Ninakaw mo ang mga anak nila. Ninakaw mo ang apo ko. Ang pamilya ay isang negosyo. Carmen, at sa negosyo may mga sakripisyo, sabi ni Mauricio. Tumingin siya kay Rafael. At ikaw, anak, ipinagkanulo mo ang sarili mong dugo. Para saan? Para sa isang babaeng iniwan mo na noon pa. Para sa isang batang hindi mo naman pinalaki. Pinalaki ko siya. Humakbang si Isabela, ang takot ay napalitan ng tapang ng isang ina. Pinalaki ko siyang mag-isa habang kayo ay nagpapakasasa sa inyong mga kasinungalingan. Tapusin na natin to, sabi ni Mauricio sumenyas sa kanyang mga tauhan. Ibigay niyo sa akin ang briefcase at ang bata. Ngunit humarang si Rafael. Hindi niyo sila makukuha. Itinayo niya ang kanyang katawan bilang pader sa pagitan ng kanyang pamilya at ng mga tauhan ng kanyang ama. Kung gusto ninyong may kunin ako, ang kunin ninyo. Isang tawa ang kumawala kay Mauricio. Huwag kang mag-alala. Lahat kayo ay kasama sa plano. Nagsimulang lumapit ang mga tauhan, ngunit bago pa sila makalapit, isang nakakasilaw na ilaw ang biglang bumukas mula sa isa sa mga bintana ng pabrika. Kasunod nito, sunod-sunod na ilaw mula sa mga nakatagong posisyon. Ang buong lugar ay biglang naging maliwanag na parang tanghali. Natigilan si Mauricio at ang kanyang mga tauhan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngumiti si Gabriel, hawak ang isang maliit na mikropono. Ang ibig sabihin nito, Senyor Andrade, ay live na live kayo ngayon. Mula sa isang malaking speaker na ikinabit sa pabrika, umalingaw-ngaw ang boses ni Gabriel. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ang inyong napapanood ay isang special live broadcast. Ang paksa natin ngayong gabi, ang madilim na sikreto sa likod ng pundasyon ng pag-asa para sa kabataan at ng Andrade Global. Namutla si Mauricio. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga camera lens na nakatutok sa kanila mula sa iba't ibang anggulo. Walang hiya ka. Sigaw niya at sa isang iglap ng desperasyon, sinugod niya si Gabriel para agawin ang briefcase. Ngunit si Rafael ay mas mabilis. Sinalubong niya ang kanyang ama. Nagpang-abot sila, isang marahas, na paggigiitan sa pagitan ng mag-ama. Ang briefcase ay tumilapon sa sahig. Nagkagulo. Sinamantala ng mga tauhan ni Mauricio ang pagkakataon. Sinubukan nilang kunin si Kai mula kay Isabela. Huwag sigaw ni Isabela, mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Itinulak niya ang isang lalaki ng buong lakas na ikinabagsak nito. Samantala, nagpapambuno pa rin sina Rafael at Mauricio. Ang kanilang paglalaban ay higit pa sa pisikal, ito ay isang paglalaban ng dalawang magkaibang mundo. Ang maruming nakaraan, laban sa isang hinaharap na may pag-asa. Sinira mo ang lahat, sigaw ni Mauricio, sinusubukang sakalin si Rafael. Kayo ang sumira nito. Ganting sigaw ni Rafael. At sa isang malakas na tulak, naitumba niya ang kanyang ama sa lupa. Sa sandaling iyon, dumating ang tunog ng mga sirena. Mabilis, papalapit. Hindi ang lokal na pulis, kundi ang mga sasakyan ng mga federal na ahenkay. Nang makita ni Mauricio ang mga kumukutitap na ilaw, nawala ang lahat ng tapang sa kanyang mukha. Napalitan ito ng pagkabigla at pagkatalo. Tapos na ang laro. Mabilis na pinalibutan ng mga ahenkay ang lugar. Sumuko ang mga tauhan ni Mauricio. Dahan-dahang tumayo si Mauricio, mula sa pagkakatumba ang kanyang mamahaling suit ay puno na ng alikabok. Habang pinupusasan siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Rafael. Puno ito ng galit na hindi masusukat. Ipinagkanulo mo ako. Bulong niya may pait sa bawat salita. Ipinagkanulo niyo kaming lahat. Sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay pagod, ngunit matatag. Habang isinasakay si Mauricio sa sasakyan, tumingin siya kay Carmen.
Ang kanyang asawa ay nakatayo sa tabi ni Isabela. Ang kamay ay nasa balikat nito, isang simbolo ng isang bagong hindi inaasahang alyansa. Walang salitang namutawi sa pagitan ng mag-asawa, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsabi ng lahat, isang pagtatapos ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Nang tumahimik na ang lahat, lumapit si Rafael sa kanyang mag-ina. Niyakap niya sila ng mahigpit. Si Kai, na umiiyak sa takot, ay humigpit ang kapit sa leeg ng kanyang ama. Tapos na ba, Itay? Tanong ng bata sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi na bababalik ang mga masasamang tao. Tumingin si Rafael kay Isabela at pagkatapos ay sa langit na puno ng mga bituin sa itaas ng lumang pabrika. Oo anak, bulong niya. Tapos na, hindi na sila babalik. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga anino ng nakaraan, isang bagong pamilya ang nagsimulang mabuo, isang pamilyang sinubok ng apoy, ngunit sa wakas ay malaya na. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking ipu-ipo. Ang live broadcast mula sa pabrika ay sumabog na parang isang bomba sa buong bansa. Ang pangalang Andrade, na dati simbolo ng kapangyarihan at tagumpay, ay naging simbolo ng kabulukan at krimen. Ang pundasyon ng pag-asa para sa kabataan ay inimbestigahan at ang mga pinto nito ay binuksan sa publiko. Inilalantad ang isang siskayma ng child trafficking na nakabalat kayo bilang kawanggawa. Isa-isang bumagsak ang mga taong sangkot mula sa mga hukom, mga politiko hanggang sa mga social worker na binayaran para manahimik. Ang imperyong binuo ni Mauricio sa loob ng dekada ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Sa gitna ng kaguluhan, si Rafael, Isabela at Kai ay nanatili sa isang safe house malayo sa media frenzy. Dito sa katahimikan, nagsimula ang mas mahirap na gawain ng paghilom. Ang unang hakbang ay ang pagharap sa korkay. Ngunit hindi bilang akusado, kundi bilang mga pangunahing saksi. Si Rafael ay tumestigo laban sa kanyang sariling ama. Habang nagsasalita siya sa witness stand, hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na lungkot-lungkot para sa pamilyang winasak ng kasakiman at lungkot para sa amang naligaw ng landas. Ang Andrade Global ay hindi na isang kumpanya. Anunsyo ni Rafael sa korkay, isang desisyong binuo niya kasama si Elena Reyes at Isabela. Ito ay magiging isang reparation fund. Ang lahat ng assets nito ay ilalaan para suportahan ang mga pamilyang sinira ng pundasyon, para sa kanilang legal fees therapy at para sa muling pagbuo ng kanilang mga buhay. Ang desisyon ay yumanig sa mundo ng negosyo, ngunit para kay Rafael, ito ang tanging tamang gawin. Ito ang paraan para linisin ang pangalan ng kanyang pamilya, hindi sa pamamagitan ng pagtatakip, kundi sa pamamagitan ng pananagutan. Ang pinakamahirap na testimonya ay mula kay Carmen. Sa korkay, inamin niya ang lahat, ang kanyang pagkabulag, ang kanyang pagiging kasabwat, ang kanyang pagsisisi. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili, tinanggap niya ang kanyang kaparusahan. Sa labas ng courtroom pagkatapos ng isang pagdinig, nagkasalubong ang landas ni Rafael at Carmen. Ang kanyang ina ay mukhang mas matanda, ang dating karangyaan ay napalitan ng simpleng damit ng isang taong naghihintay ng senkansya. Rafael, tawag ni Carmen. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Salamat, basag ni Carmen sa katahimikan. Para saan? Tanong ni Rafael. Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong gawin ang tama. Kahit sa huli na, sabi ni Carmen, may luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Patawarin mo sana ako, anak, sa lahat ng taon na hinayaan kong mangyari ito. Tumingin si Rafael sa kanyang ina. Nakita niya hindi lang ang isang kriminal, kundi isang babaeng nalunod sa kalungkutan at manipulasyon. Hindi ko pa kayang magpatawad ng buo, ma, pag-amin niya. Pero, naiintindihan ko at sisimulan natin mula doon. Sa unang pagkakataon, umabot siya.
at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Isang maliit na kilos, ngunit para sa kanilang dalawa ito ay isang malaking hakbang. Ang pinakamalaking tagumpay ay ang muling pagsasama-sama ng mga pamilya. Isa-isang pinalaya ang mga bata mula sa pundasyon. Si Gabriel Suarez, gamit ang kanyang impluensya, ay sinigurong bawat kaso ay nabigyan ng akaensyon. Ang bawat reunyon ay isang eksenang puno ng luha ng yakap ng mga taon ng pangungulila na sa wakas ay natapos na, ngunit ang paghilom ay hindi madali. Isang gabi nagising si Rafael sa mga iyak ni Kai. Tumatakbo siyang pumasok sa silid nito. Nakita niya ang bata na nakaupo sa kama, nanginginig, at pawis na pawis. "Anak, anong nangyari?" tanong niya. Yung masasamang tao, Itay," humihikbing sabi ni Kai. "Nananaginip ako na kinukuha nila ulit ako." Niyakap ni Rafael ang kanyang anak ng mahigpit. "Panaginip lang yon, kampiyon. Ligtas ka na. Hindi ka na nila makukuha. Nandito na si Itay at si Nanay." Pumasok si Isabela sa silid. Umupo siya sa kabilang tabi ni Kai at nagsimulang kumanta ng isang lumang oyayi, ang parehong oyayi na kinakanta niya gabi-gabi sa loob ng 8 taon. Dahan-dahan kumalma ang bata at muling nakatulog sa gitna ng kanyang mga magulang. Pagbalik nila sa sala, umupo silang dalawa sa dilim. "Hindi sapat na ligtas lang siya, Rafael," mahinang sabi ni Isabela. "May mga sugat na hindi nakikita, mga sugat na kailangan nating gamutin." "Alam ko, sagot ni Rafael. "Hindi ko alam kung paano." "Hindi rin ako," pagamin ni Isabela. "Pero siguro, hindi natin kailangang malaman lahat. Siguro kailangan lang nating simulan. Magkasama." Tumingin siya kay Rafael, ang kanyang mga mata ay seryoso sa sinag ng buwan. "May isang bagay na kailangan nating gawin para sa ating tatlo." "Ano yon?" "Kailangan nating humingi ng tulong," sabi ni Isabela. "Hindi bilang magkaaway, hindi bilang dating mag-asawa, kundi bilang dalawang magulang na gustong buuin ang kanilang pamilya. Rafael, mag-therapy tayo." Ang suhestyon ay ikinagulat ni Rafael. Sa mundo niya ang therapy ay para sa mahihina. Ngunit tumingin siya sa silid kung saan natutulog ang kanyang anak at naunawaan niya. Ang tunay na kalakasan ay hindi ang pagtatago ng kahinaan, kundi ang pag-amin dito at paghahanap ng paraan para maging mas mabuti. "Sige," sabi niya walang pag-aalinlangan. "Gawin natin." Ito ang kanilang unang tunay na kasunduan. Hindi isang kasunduan sa negosyo, kundi isang kasunduan ng mga pusong gustong maghilom. Hindi pa sila isang pamilya sa paraang pinapangarap nila. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng mga anino ng kanilang nakaraan, itinayo nila ang unang blok ng kanilang bagong pundasyon, isang pundasyong binuo hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali at sa isang pangakong subukang muli. Makalipas ang 6 na buwan, ang ingay ng syudad ay napalitan ng huni ng mga ibon at ng mahinang ihip ng hangin. Ang penthouse na dating simbolo ng kapangyarihan ni Rafael ay isa na lamang malayong alaala. Ngayon, ang tinatawag niyang tahanan ay isang simpleng bahay na may 2 palapag, hindi kalayuan, sa dati nilang lupang sakahan, isang bahay na may sapat na espasyo para sa isang hardin sa likod at bintanang nakaharap sa pagsikat ng araw. Isang Sabado ng umaga, nagising si Rafael hindi sa tunog ng alarm clock, kundi sa amoy ng sinangag at mainit na tsokolakay. Sa kusina natagpuan niya si Isabela, nakangiting naghahanda ng almusal, habang si Kai ay sa seryosong nag-aayos ng mga plato sa mesa. "Good morning, family!" Bati ni Kai. Ang salitang family ay binibigkas niya ng may pagmamalaki at saya na parang ito ang pinakamagandang salita sa buong mundo. "Good morning, kampiyon!" Sagot ni Rafael, ginulo ang buhok ng anak. Hinalikan niya si Isabela sa pisngi, isang kilos na naging natural na sa kanila, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal na dahan-dahan
at maingat nilang binubuhay muli. Ang mga nakaraang buwan ay isang paglalakbay. Ang kanilang therapy sessions ay naging isang ligtas na espasyo kung saan nila inilahad ang kanilang mga sakit, takot at hinanakit. Natutunan ni Rafael na makinig, natutunan ni Isabela na magtiwala muli, at natutunan nilang pareho na ang pagpapatawad ay hindi isang beses na desisyon, kundi isang araw-araw na proseso. Pagkatapos ng almusal, lumabas silang tatlo sa hardin. Ito ang naging proyekto nila. Ang dating mga kamay ni Rafael na sanay lang humawak ng ballpen at mga kontrata ay natutong magbungkal ng lupa. Itay, handa na po ba yung mga sunflower seeds? Tanong ni Kai. Hawak ang isang maliit na pala. Handang-handa na. Sagot ni Rafael, kinuha ang isang supot ng buto. At alam mo ba kung bakit sunflowers ang itatanim natin ngayon? Umiling si Kai. Dahil ang mga sunflower, paliwanag ni Rafael, habang inilalagay ang isang buto sa kamay ng anak, ay laging humaharap sa araw. Kahit gaano pa kadilim ang gabi, pagdating ng umaga, hahanapin nila ang liwanag. Nagkatinginan sina Rafael at Isabela. Ang simpleng aral na yon ay naging moto ng kanilang pamilya. Ang laging paghahanap ng liwanag, kahit sa pinakamadilim na panahon. Habang nagtatanim sila, isang sulat ang dumating. Galing ito kay Julia, isa sa mga batang pinalaya mula sa pundasyon. Naging penpal sila ni Kai, nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang mga bagong buhay. Binabasa ni Isabela ang sulat habang nakangiti. Sabi ni Julia, top 1 daw siya sa klase nila. At iniimbitahan niya si Kai sa kanyang ika-7 kaarawan. Pupunta po tayo? Masayang tanong ni Kai. Oo naman. Sagot ni Isabela. Ang mga pamilyang biktima ng pundasyon ay naging isang komunidad. Isang pamilyang pinalawak na binuo mula sa shared trauma, ngunit pinatatag ng shared healing. Hapon nang yon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno, itinanong ni Kai ang isang tanong na matagal na nitong iniisip. Itay, sabi niya nakatingin sa malayo. Pinagsisisihan niyo po ba yung dati? Umupo si Rafael at pinaupo ang anak sa kanyang kandungan. Ito ang mga tanong na tinuruan sila ng kanilang therapist na sagutin ng may katapatan. Pinagsisisihan ko ang bawat segundong pinalampas ko na hindi kita kasama. Sagot ni Rafael. Pinagsisisihan ko ang sakit na idinulot ko sa nanay mo. Pero huminga siya ng malalim. Hindi ko pinagsisisihan ang mga aral na natutunan ko. Dahil kung hindi ako naging ang taong yun noon, siguro hindi ko matututunang maging ang itay mo ngayon. Tumingin si Kai sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Kailangan po muna nating maligaw para mahanap natin yung tamang daan. Ngumiti si Rafael. Eksakto, kampiyon. At ngayon sa wakas, nahanap na natin ang daan pauwi. Niyakap siya ni Kai ng mahigpit. I love you po, itay. I love you too, anak. Sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa emosyon. Higit pa sa lahat ng bagay sa mundo. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, umupo silang tatlo sa beranda, nakatingin sa mga bituin. Ito ang kanilang bagong tradisyon. Rafael, mahinang sabi ni Isabela, isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Salamat! Para saan? Sa pagpapatunay na ang mga tao ay maaring magbago, sabi niya. Sa pagpili na bumalik, sa pagpili sa amin. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Hindi, Isabela. Salamat sa iyo sa pagpapalaki sa isang napakabuting bata, sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na tagumpay. Natahimik sila ni Namnamang payapang sandali. Nanay Itay, bulong ni Kai na nakaupo sa pagitan nila. Tingnan niyo po yung mga bituin. Ang dami nila. Oo nga, anak. Sabi ni Isabela. Palagay ko po yung mga bituin, may mga pamilya din sila. Sabi ni Kai. Bakit mo naman nasabi yan?
Tanong ni Rafael. Kasi po, paliwanag ng bata, mas maganda po silang tingnan kapag magkakasama sila. Nagkatinginan sina Rafael at Isabela sa ibabaw ng ulo ng kanilang anak. Isang ngiti ng pag-unawa ang namutawi sa kanilang mga labi. Sa simpleng karunungan ng isang bata, nasabi nito ang lahat. Tumingin si Rafael sa kalangitan, pagkatapos ay sa 2 taong pinakamamahal niya sa buong mundo. Ang kanyang imperyo ay nawala. Ngunit ang kanyang mundo ay hindi kailanman naging mas buo. Ang yaman niya ay wala na. Ngunit hindi siya kailanman naging mas mayaman. Dito sa ilalim ng mga bituin, kasama ang kanyang mag-ina, natagpuan ni Rafael Andrade ang tunay niyang kayamanan. Hindi ito nasa mga gusali o mga kontrata. Ito ay nasa init ng isang yakap, sa tunog ng isang tawa, at sa pangako ng isang bagong umaga kung saan ang araw ay laging sumisikat. At sa unang pagkakataon, sa kanyang napakatagal na panahon, siya ay tunay na masaya at ganap na malaya.